Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at heto na po may panibagong pasabog tayo na balita, no? Breaking news, no? Itong si Dean Chase, ito yung laman sa balita ngayon na merong video screenshot itong si Bangag patungkol po dito sa It's Too Big. Okay? So, si Dean Chase ay nag-post kanina lamang ng isang screenshot. Ito yung topic noon ni Dean Chase patungkol po dyan sa audio recording na it's too big. Alam nyo na yun kung anong ibig kong sabihin. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan kasi mukhang magva-viral na naman itong video na ito. Kasi nung una, yung narinig natin, video lamang. Ngayon may video na raw. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. Heto, pangalawa nating pag-uusapan, nakakadiri, no? Na isang pari, no? Kilala nyo itong pari na ito. Ito yung pari na Dilawan. Ito yung pari na Dilawan na kung maalala ninyo, sila ni Cielo Magno ay nag-file ng plunder case, no? Plunder ba 'yon, 'di ba? Yung kay Vice President Inday Sara Duterte, nung kung makita nyo ang daming papel doon, no, nakakita na parang ginawa nilang props, 'di ba? Yung pare na 'yon, si Father Flaviano, nag-viral kanina kasi nahuli siya. Nahuli siya ng mga netizens, no? Na naka-follow siya sa isang page na malaswa. Di syempre magti-trending talaga yan. Syempre nakakadiri na isang pare nagfa-follow ng isang page na malaswa. Ganyan sila, 'di ba? Ito yung mga kalaban ng mga Duterte na kung haharap ka sa kanila, ang kanilang muka, mga pare, yung mga hitsura, mga anghel, pero yun pala ang tunay na ugali. Yan, ang kamanyakol mo, Father, mamaya pag-usapan natin yan. Eto rin, pag-usapan din natin itong nag-trending na itong si Bongbong Marcos ay sunog sa mga banat nitong si Attorney Guanzon. Alam niyo naman si Attorney Guanzon, kung may nakikita yan na medyo ang kapal ng mukha ni BBM, ayan talaga, babanatan yan. Mamaya babasahin ko yan kung anong sinabi ni Attorney Guanzon. At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong si dating Congressman Toby Chanco. Dating congressman na ba? No? Si Toby Chanco ay kumanta na at nagsalita na sa issue patungkol dito sa 2 million na pabonus dito sa mga congressman. 'Di ba? Christmas bonus. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ngayong gabi na ito. Pero bago ang lahat, guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video, itong ating vlog para guys, kakalat ito sa taong bayan at marami po ang makaalam dito sa mga kalaban ng mga Duterte na mga sobrang ang kapal ng mukha, nakakadiri. Pamukha-mukha pa silang mga mabait, mga anghel, pare, yun pala kabaliktaran po ang tunay na mga ugali. Paki-like, paki-share para marami nang makaalam dyan. At sa mga first time lang dito sa aking channel, dito sa Don Mar TV, no, help me po na pindutin nyo ang subscribe button. If magugustuhan nyo itong vlog na ito, this is the right time na pindutin nyo na yung subscribe button kasi libre lang yan, walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga trending na balita kagaya nito. Okay? So, ayan, mag-subscribe na po. Okay na ba? Okay. So, unahin muna natin itong kay Dean Chase. Trending na trending ito sa social media ngayon, okay? Pinag-uusapan ito ngayon. Kasi alam nyo ba bakit ito pinag-usapan ngayon?
because parang nakakadiri tingnan o nakakadiri isipin na meron po tayong presidente na di umano sabi ni Dean Chase, merong SEX na parang group SEX. Siguro daw, sabi nila, lulong sa pulboronic. So kaya mahilig sila sa mga grupo-grupo na mag-SEX. Di ba sobrang nakakadiri? At nung una, inilabas ito ni Dean Chase, audio recording. Kung pakikinggan mo yung audio, makikilala mo talaga yung boses, di ba? And I know, dito sa mga nakasubaybay dito sa aking channel sa Donmar TV, pinarinig ko yan sa inyo dito, di ba? Pinarinig ko yan. So, I don't think na na-vlog ko yan. Pinakita ko lang siguro yung kay Dean Chase, pero hindi ko siguro pinarinig sa inyo. Hindi ko alam na, nakalimutan ko na. Pero ngayon, may part 2 na dito sa, may update na pala dito sa balita ng It's Too Big. Okay? Ito yung post ni Dean Chase na may kasamang picture. Ang picture po, sa pagkakaalam ko, nalilito po kasi ako dito sa picture na ito, kasi kung i-zoom in mo itong picture ni Dean Chase, para namang si Liza Tanas. Try nating i-zoom ha. Yan. Sino yan? Di ba? Na yung black and white lang to, no? Kasi nakahubad siguro yan. Okay? So, ano ba ito, Donmar? Ano ba itong picture na ito? Itong picture na ito, screenshot ito ng isang video. Sabi ni Dean Chase, hindi raw pwede itong i-upload sa Facebook kasi alam nyo naman, yung Facebook niya, magugurgor yung Facebook niya. So ito yung kumuha na ito ng 4,000 likes, 1.4k comments, and ang nag-share nito ngayon is 497. I don't know ngayong oras na ito at the present kung dumami pa ang nag-share nito, okay? At nag-like at nag-comment. So ito yung sinabi ni Dean Chase. Isa sa napakaraming sumpa na nasa gallery ko galing kay Mr. Tubig. Kasi may siya may source siya dito Okay? Nakasama raw nila ni Lam at ni Bangag sa SEX, sa group. Siyempre, di ko pwede i-post dito ang video. Otherwise, mamas report ako ng mga trolls ni Bangag. Kung nasusuka kayo, isipin nyo ako na napanood ang buong video in full color. Ibig sabihin, nakita na ni Dean Chase ang video na ito na video ito ni Bangag at ni Bangag at ni Liza Tanas. Di umano ayon kay Dean Chase. Kasi ako, honestly guys ayoko munang I have my own opinion kung maniniwala ako dito o hindi. Pero sa ngayon, ayoko munang mag 100% na sasabihin ko maniniwala ako hanggat hindi ako makakita sa full video at colored na video dito. Saka ako gagawa ng opinion kung approve ba sa akin, maniniwala ba ako dito. Sa ngayon, ang nasa isip ko, hindi malayo na hindi ito totoo. Okay? Posible ito. Okay? Disclaimer, sabi ni sabi pa kanya dito, kung nasusuka kayo, isipin nyo ako na napanood ko na buong video with full color. Disclaimer, sabi ni Dean Chase,
Any likeness to any person shown in this image does not prove anything, but I dare you to disprove otherwise. Kasi yung mga tagapagtanggol nitong mga bangag, sasabihin na naman yan, ay hindi yan, AI yan. Sasabihin na naman yan, hindi naman si Satanas yan eh. Ayan ha. I honestly, sa totoo lang, curious talaga ako dito sa video na ito. Kung ano ba talaga ito, Dean Chase. Nagpasabog ka na naman. Ipakita mo na ito, Dean Chase. Sana may makuha tayo na full video dito, okay? At atin po diyang kasi hindi yan pwedeng i-vlog rin natin na ipakita in full video, di ba? Saka tayo mag-judge kung sila ba talaga ang nasa video, okay? Pero kung totoo man ito, sobrang nakakadiri at nakakahiya na merong isang presidente na ganyan ang mga ginagawa, no? Sasali sa isang mga group SEX. Grabe. Mag-comment kayo ha, mga audience ko sa Don Mar TV, anong masasabi nyo dito? Totoo ba ito o hindi ito totoo? Kung totoo ito, anong masasabi ninyo? Nakakadiri ba silang dalawa? Punta tayo sa next nating pag-uusapan. Heto na. Itong si Father Flaviano, na isa sa mga nagreklamo dito kay Vice President Inday Sara Duterte, ay nahuli na nakafollow pala ito sa isang page na malaswa. Sabi dito, ang nag-share dito sa balita na ito ay Sara Region 6, no? Mga kasamahan po natin ito na sa mga DDS, no? Sabi niya dito sa caption, hindi lang pala Jadik yan. Kasi umamin ito na dati itong Jadik si Father, di ba? Manyak din pala. Ilang kabataan kaya sa simbahan ang nabiktima ng paring ito? Yan ang sabi ng Sara Region 6. Nagtatanong si Sara Region 6, ilang mga kabataan na ba ang nabiktima nito ng paring ito? Ako tumatawa lang ako, nagre-react lang ako yan ang hirap eh. Yung magpamukha tayong mabait, mukha tayo na malapit tayo sa Diyos, pero meron pa pala tayong mga meron para tayong mga agenda na mga ganito. Kasi yan yung screenshot na yan. Lakihan ko basahin ko muna ang caption nito Tingnan, anti-Duterte na pare na si Father Flavi Villanueva, huling nakafollow at like sa isang adult page na naglalaman ng mga malalastuang content. Ayan. Bastos nga yung pamagat ng ng page. Okay? Naka-follow siya. Namataan ng taong bayan. Di ba? Hindi, syempre, maniniwala pa ba kayo sa mga paring ganyan? Sobrang nakakadiri. Lakihan natin para makita ninyo. Ayan. Anong nakalagay dyan? Yan. Yan ang kanyang blue check yan Flavi L. Villanueva SVD. Ayan. Ayan na, pina-follow niya siya following. Naka-follow siya sa News 5. Naka-follow siya sa Billionaire News Channel kasi in-interview itong si Father sa Billionaire News, so finalo niya. Tingnan nyo yung pangatlo, yung in-circle. Yan. Bisitahin nyo yung page na yan. Kung ano ang laman ng page na yan. Sabi nila, ayaw kong ipakita dito, mga malalaswang mga content raw, yung mga pictures ng babae na mga sexy. Finalo ni Father. Okay? Unang-una,
Kung ikaw ay isang ordinaryong tao lamang, hindi ka pare, hindi ka madre, hindi ka pastor or any, kung naka-follow ka sa mga content na ganyan, okay lang kasi hindi ka naman pare eh. Hindi ka naman nagpi-preach ng good news sa taong bayan, di ba? Kasi ang trabaho ng pare ay ano yan, dapat role model ka sa mga taong bayan na every Sunday ikaw ay nagpi-preach. You are telling the good news of God, 'di ba? Oh. Kasi sabi nga nila, magdasal tayo, ipag-pray tayo ni Father. Kasi si Father raw ang isa sa mga instrumento ng Panginoon para ay tayong mga taong bayan na makakasala, no? Lahat naman tayo may kasalanan. Anong tawag diyan? Teka muna. Ayan. Lahat ng mga taong may makasalanan ay magbago tayo. Ito yung mga pare na nag-a-advise sa atin, nagbibigay ng mga wisdom galing sa Panginoon, di ba? Pero sad to hear, no? Ang sakit pakinggan na ito palang pare na ating hinahangaan, maraming humahanga diyan, mga dilawan, mga kakamping, bait-baitan si Father, yun pala, sabi nila manyakol. 'Di ba? Hindi po maganda. Tapos kung ano-anong mga sinasabi nyo kay VP Sara na magnanakaw si VP Sara, dapat ipa-impeach si VP Sara, masama raw ang ugali ni VP Sara, hambog raw si VP Sara. Ayan. Mismo na ang taong bayan, hindi galing kay VP Sara, hindi galing sa mga Duterte, hindi yan maninira ang mga Duterte, galing sa taong bayan na booking ka na isa ka palang manyakol na pare. Ako sa totoo lang, ako I am a Catholic. Every time na makarinig ako ng balita sa mga pare na ganito, nasasaktan ako. Kasi I'm a believer of Christ. Isa po akong Katoliko. I am blessed. I am anong tawag diyan? I am baptized. I am lahat na kasi because I came to a Catholic school. No, galing po ako sa high school pa ako. Bosconian ako Okay? Lahat ng mga itinuturo sa amin doon sa Don Bosco ay ang nagtuturo sa amin mga pare at yung mga incoming na mga magiging pare, yung mga brother yung tawag namin sa kanila yung magsiserve pa yan sila ng how many years siguro bago maging pare, no? Kalimutan ko na yun May mga kaibigan akong brother at mga pare rin. Kaya ako nasasaktan na merong mga paring ganito. Kasi kilala ko yung mga pare kong mga kaibigan sa Cebu. Marami akong mga pare na kaibigan sa Cebu. Si Father John. Yun ang nag-ano sa amin, nag-mold sa amin nang kami ay dati si Father John, no? Shout out Father John ng Cebu City, no? Si Father John, siya yung si Father John sabayan sa amin, no? Mga kalokohan, sabayan sa mga kalokohan ng mga nung kami pa estudyante. Pero basta sa usaping maka-Diyos, seryoso yan mga pare. Ina-advisean kami na, Don Mar, ikaw lagi ka na lang sumasayaw. Kasi dati ako adik ako sa sayaw Yun lang talaga yung aking kinaadikan ko noon sayaw. Si Father John yung nagsabi sa akin na you balance your life. Merong sayaw, meron ring you focus your academics, ganyan. Ang dami. No, tapos ako medyo ako dati pasaway rin, no? Nung ako ay high school. Si Father John yung laging sa akin, nag-a-advise na ganito, ganyan. When you grow up, Don Mar, ganyan. Marami akong
girlfriend dati nung high school ako, no? Sinasabay ko yon. Si Father John yung magsabay sa wag mong isabayin yung mga, wag mong saktan yung mga babae, ganun, ganyan, ganyan. Anong mga advice? Ganyan ang mga, I look up to this priest, itong mga pari na ito. Okay? That's what I mean by this conversation ngayon, na malaki po ang tingin ko sa mga pari, tapos biglang may pari na ibabalita na ganyan. Isang manyakul na pari, grabe. Hay nako, Father, ewan ko na lang sa iyo, Father, ha, pero sobrang pasaway ka. Ikaw, lagi kong sinasabi nga, no, sa vlog ko dito, ikaw yung gumawa ng sa mga ginagawa mo, madadamay ang ang reputation ng mga pari. Marami pa namang mga matitino na mga pari, pero ikaw ang dahilan na yung iba dyan ayaw nang maniniwala. Okay? So ayan, kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, anong masasabi mo dito kay Father Flaviano? Ano ba siya? Karapat dapat ba siyang bumanat kay BP Sara? Tapos meron pala siyang mga ganitong mga ginagawa? Kayo nang humusga, ha? Mag-comment kayo dyan. Eto, susunod natin, nakakatawa ito, guys. Kasi po, nagpalabas ng statement itong si Bongbong Marcos. Sabi ni Bongbong Marcos, ipagdasal ninyo ako sapagkat kapag ang Pangulo ay nagtagumpay, ang buong bansa ay nagtatagumpay. So nung binasa ko ito, si Bongbong Marcos ang nagsabi niyan, ha? Nung nabasa ko ito, sabi ko, okay, tama naman. Wala namang mali sa sinabi niya, di ba? Na dapat ipagdasal natin siya, suportahan natin yung presidente, kasi kung magtagumpay siya, well, tayo rin naman ang yung bansang Pilipinas naman ang yung mabe-benefit, di ba? Pero tama itong sinabi ni Attorney Guanzon. Sabi niya, pinagnanakawan mo na ang Pilipinas? Gusto mo ipagdasal ka pa namin? Ang kapal mo naman. Sabi ni Attorney Rowena Guanzon, which is tama rin naman, no? Kasi kung totoo yung mga sinasabi ni Zaldico, yung mga mali-maletang pera, grabe yun eh. Bakit ka naman ipagdasal? Di ba? Yan ang ibig sabihin ni Atty. Guanzon. Siya ang nagsabi, ha, na pinagnanakawan mo ang Pilipinas. Si Atty. Guanzon ang nagsabi niyan. Tayo naman ay nagre-react. Tapos gusto mong ipagdasal ka namin, di ba? Kapal rin ang mukha mo. Alam mo, sa totoo lang, Bongbong Marcos, wag mo na sanang sabihin yung mga ganyan na susuportahan ka namin. Wag. Ang dapat mong gawin, BBM, no, para makatulong ka sa bansang Pilipinas, you step down. Mag-resign ka. Ibigay mo ang presidency kay VP Sara. If tunay ka, ha, na may malasakit sa bansang ito, alam mo, Bongbong Marcos, na wala kang kakayahan mamuno sa bansang ito. Ang ate mo na si Amy Marcos na mismo ang nagsabi na ikaw ay lulong sa pulburonik. At syempre, kung lulong ka sa pulburonik, ha, ayaw mo nga na magpa-hair follicle test. Meaning to say, kung ayaw mong magpa-hair follicle test, malaki ang chance na totoo yung pulburonik mo. Bakit ka takot na magpa-hair follicle test, di ba? So, the best way, no? Sabi ni Senator Amy, ha, ate na yan. Siguro naman, hindi kasi siraan ng ate mo kasi ate mo yan. Siguro naman, BBM, you are not suited, or you are not fit to be the president of this country. Ang dami mong issue. Okay? So tama lang. Bakit ka naman ipagdasal? Di ba? Sagutin mo muna yung mga akusasyon laban sa iyo na sinabi ni Zaldico. Okay? So, kayo, tama ba si Attorney Guanzon sa mga sinasabi niya?
makapal ba ang mukha ni BBM? Mag-comment kayo dyan sa ating comment section. O heto, itong si Toby Chanko, kumanta na, nagsalita na itong si Toby Chanko sa issue patungkol po dito sa 2 million na Christmas bonus ng mga kongresista. Totoo ba ito? Anong masasabi mo dito, Toby Chanko? Eto, pakinggan po natin ito kasi itong si Toby Chanko, dati naman itong may alam dyan sa House of Representatives. Ito, panoorin natin. Play. Nandiyan na si Congressman Chanco. Ayan si Congressman? Nandiyan na siya. Hi, Congressman. Yes, sir. Ayun. Yes, Ma'am Ami and Sir Ed. Yan. Hi, sir. Happy New Year. hapon. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Yes. Sir, binuburi rin namin tong Christmas bonus na to na siniwalat ni Congressman Lebiste at ang sabi niya, by implication kasi lahat daw ng congressman nakatanggap. Number one, tama ba may Christmas bonus? Of course, you're a congressman. Tama ba may Christmas bonus? Number 2, 2 million ba yan? Number 3, lahat ba meron? Hindi, ganito. Simulan natin doon sa MOOE, no? Para maliwanag. Yes, sir. Okay, di ba yan ang pinagsimulan niyan, yung MOOE, di ba? So, ang sinasabi, aside from our salary, meron kaming natatanggap na MOOE every month, di ba? Okay. Totoo may natatanggap kaming MOOE every month, pero nagsimula yan ever since the time na naging congressman ako. Ami, if you look at your Viber, pinakita ko yung payslip ko. Kasi first term ko bilang congressman was in 2010, no? So, syempre, unang sahod ko yun, pinicturean ko kasi parang remembrance, di ba? My first salary as congressman. May kita mo doon, talagang may MOE doon. May representation, may district office. So, totoo yun. Aside from our salary, meron kami MOE monthly, no? Hindi bago yan. This is not new. This is not a new invention. Simula nung ako'y naging congressman in 2010, meron na yan. So it has, sa lahat ng administrasyon. So yung 2010 was the administration of former President Pinoy. Congressman ako nung panahon ni President Duterte, meron pa rin yan. Congressman ako ngayon, meron pa din. So it's not a new invention. And para pakitang wala akong pinatago, pinakita ko, sinend ko pa kay Ami yung breakdown na handle. Yung breakdown ng 2010. Okay? So, hanggang ngayon, meron yung MOE monthly. Okay? So, number 1. Number 2, yung Christmas bonus, hindi ko alam kung tinatawag ng Christmas bonus yan. Pero again, ever since naging congressman ako, every time mag-break, merong ano yan, hindi bonus ang tawag hindi ko alam kung anong tawag nila doon But every time mag-break, so ibig sabihin, ang grade namin is yung papuntang undas, di ba? Yung yung first grade namin, kung magsimula tayo ng SONA, kung mag-resume kami SONA. Yes, sir. Hindi, SONA. Tapos, bago mag-undas, dapat tapos na kami sa budget. So, may grade kami doon. Meron yan. Okay? Pagtapos namin mag-grade, mag-grade ulit kami pang Christmas. Meron yan. Hindi, undas. Hindi. Yun yung first yung undas Yung first yung undas, di ba? Yeah. Yun yung first yung undas. Yun yata yung sinasabi na nasabay doon sa budget. Yung second break namin is Christmas break, di ba? Yeah. So, meron ulit yan. Pagdating ng Christmas, babalik kami, Easter break, Holy Week. Yeah, Holy Week. Holy Week, meron ulit yan. At yan, sasabihin ko ulit, hindi yan nasimulan na yung administrasyon na to. Ever since naging congressman ako, meron lang ganyan. Okay. So next question is, inibigay ba sa lahat or hindi? At natanggap ko na ba yung 2 million ko this Christmas o hindi? So yung akin, hindi ko alam kung kasama ako dahil wala naman ako natanggap. Well, sir, wala ka natanggap for undas or for Christmas or for both? Hindi, yung Christmas na sinasabi mo, yung Christmas na sinasabi yung 2, wala kang natanggap. Nabudol ka. Okay. Hindi ko alam kung wala pa akong natanggap or ano. Ngayon, is it given to everyone? I would think so. And it should be. It should be. Pero sir, what Pero yung would mga it be? nakaraang taon, magkano? Okay.
Hindi, yung meron ako isang beses na hindi ko natanggap, pero I didn't make a big fuss out of it na eh. Hmm. Yung break bago mag-eleksyon, I mean, hindi ko alam kung sino aamin doon sa mga hindi pumema sa impeachment. Lahat ng hindi pumema sa impeachment, hindi release yun. Aha. No, magtanong kayo no. Siyempre yung mga pumema, nakatanggap yun. Hindi naman aamin yun, di ba? Oo. Pero, I mean, dapat yun regular eh. So, dapat yun whether pumema ka sa impeachment o hindi. Yeah. Kasi break noon ng February 5, dapat meron. Pero hindi na, I didn't make a big fuss out of it anymore. I mean, Pero sir, bakit sir, papalakihin pa yun? sir, how much are we talking about here? Are these pare-pareho for each break o iba-iba depending on the breaks? Depende, hindi. For each break, I think nasa 1.5. Oh, each break gets 1.5 M. 1.5 If I'm correct, average, hindi. Parang ang tanda ko yung huli, noong bago mag-undas, tanda ko 1.5 yun. More or less ganun Check naglalaro yun, yan. check yun, check. More or less, doon po Tama naglalaro si yung Libiste. amount, more or less. Oo. Hindi, yung Christmas, hindi ko masabi kasi wala pa akong natanggap. Tapos sir, what exactly is it? Or what does it fall under? How did you find Anong it? description? Hindi ko na na-check yung voucher na pinirmahan. Pero naka-voucher yan, no? So ang akin ang panawagan ko sa house, no? Ang panawagan ko, let's be transparent about it. Ipakita natin, di ba? Because, sa tingin ko, hindi naman lahat yan, yung MOOE, alam ko yung description nun eh. Nakasulat doon sa MOOE na tinatanggap namin, parang district operational expenses, tsaka miscellaneous extraordinary something eh. Parang ganun eh. Oo. So yun yung monthly. Itong pag-break, hindi ko talaga matandaan. Pero pumipirma kami sa voucher doon. But Congressman, magkano yung monthly? Yung monthly, teka, kukunin ko lang. Can you wait? Nandito lang sa phone ko eh. Sandali. Sige. sige, Hindi, sir. pero Yung monthly. I think for Pinabinigyan niya transparency. sa akin. Hindi ko hawak kasi yung cellphone ko eh. Okay, ganito. Simulan natin yung 2010. Para transparent tayo. Yes, sir. Wala tayong Sige. ine-exempt, di ba? Noong Sige. 2010, ang basic salary ko is 50. Actually, maganda nga ito kasi nagsasabi ng totoo si Toby Chanko. Dapat transparent sana itong House of Representatives at malalaman ng taong bayan na may mga ganyan palang mga bonuses. Pero sa totoo lang ang opinion ko dyan, masakit sa atin mga taong bayan na tumatanggap sila ng mga bonus na ganyan kahit sasabihin nila na ito ay para sa mga constituents, pero hindi pa rin natin sure yung mga ibang congressman dyan ay talaga bang mapupunta ito sa mga constituents nila, kasi hindi po requirement ang liquidation. So hindi mo talaga alam kung saan mapupunta itong mga bonuses na ito. 'Di ba? Unlike kay VP Sara sa confidential funds, i-confidential 'yan. Ginagasta 'yan confidentially. Merong matatabaan na mga interest ng gobyerno, especially mga kalaban ng gobyerno, na hindi po natin dapat ipaalam. Okay? Hindi po dapat natin ipaalam kasi po may mga tao pong nagsasakripisyo dyan sa confidential funds. Okay? Unlike sa kanila, itong bonus na ito, wala, bonus lang talaga yan. Okay? Walang tinatago na tao. Ipamimigay raw yan mga, sabi ng iba yung bonus na yan, para raw yan sa mga party-party, sa mga Christmas, o sa mga kapitan, ganun, ganyan. Pero ang tanong, napupunta ba lahat dyan? Kasi walang exact na reason para saan itong pera na ito. Anong purpose ng pera na ito? Saan ito pamimigay? After nyo kung ipamimigay nyo yan sa mga kapitan ninyo, kasi merong nagsabi na isang kongresista, yung kanina, di ba? Na nag-vlog natin,
Oh. Ibine-vlog natin. Oh. 'Di ba sabi niya na napupunta raw ito sa mga kongresista, sa mga sa mga kapitan. Sabi ko nga, may kapitan pala yung mga akala ko mga mayors lang ang merong mga kapitan. 'Di ba? Hindi kasi hawak ni congressman ang mga kapitan. Bakit mag-Christmas parties lang sa kapitan? 'Di ba? I mean, this is para sa akin ito ay isang pagwawaldas ng kaban o pera ng bayan natin. Oh, if yung 2 million na yan, kung na lang natin yan, ilagay na lang natin yan sa ibang ahensya ng gobyerno na nangangailangan ng malaking budget, di ba? Bakit may kailangan pang merong ganyang mga 2 million bonus tapos maririnig pa natin yung MOOE ninyo? Grabe. 52,779.80. Okay? Kano? Point? 52,779.80 ang basic salary ko noong 2010. Okay? Okay. Pag pinota lahat ng district allocation pala tawag nila noong 2010. District allocation, ang total ng district allocation is 288,666.67. Mhm. Okay. Yan yung total ng district allocation. So ang total noon is 341,445.47. Oh. Yun yung 2010, okay? Okay. Yung huling-huli, sandali lang, hold on. Sandali lang para accurate. Okay. Ang district operational expenses na huli kong natanggap for each district to, it should be equal, diba? Is 718,670. Monthly yan, Monthly, okay? Tapos, merong extraordinary and miscellaneous expenses na 240. 240. Yan. Tapos, ano yan? By certification lang yan or audited? Hindi, ano yan? Parang it's the same thing. That's why I showed you the voucher. If may voucher yan, yun yung title, and then we receive it. Oo. Yes, Hindi siya but- sinasubmit sa COA. Ay, hindi ko na alam kasi di ba kami, ang amin lang naman, naka-check yan, naka-voucher. So, tanggapin namin. Yun lang, voucher lang pipirmahan namin. Sir, Oo. if I may, sir, I'll go back dun sa yung mga break bonus. Let's call them the break bonuses. Okay, Kasi okay. mukhang yun ang pinaghuhugutan Pero ni... Ed and Ami, Ed and Ami, itong break bonus, ever since unang naging congressman ako, may break bonus na yan. Hindi ko Okay, alam break kung may bonus. aamin lang. Hindi ko alam kung may aamin na meron na noon, pero meron yan noon. Pero sir, Okay. what is it for? Yes. Ang problema ni Ridon nung una, sinabi niyang sinungaling si Congressman Leviste. At the end of the day, inamin rin niya na merong break bonus. Ay nako, Ridon. Kahit pa paano siguro, they told you naman what it's for? Or... Hindi, ang explanation on in my first term is kasi you will spend most of your time in your district, so may panggastos kayo. Okay. So, yun yung explanation doon. But in reality, itong is naka-check ito Yes, sir. Naka-check yan. So, may voucher yan. Yes, sir. And then... So, ayan galing na mismo ni Toby Chanko na meron talagang break bonus. Tinawag lang ito ni Congressman Leviste na Christmas bonus. Para sa akin, tama rin naman itong si Congressman Leviste. Kasi binigay sa kanila yung papalapit na ang Pasko, di Christmas bonus. Di ba? So ayaw lang nila
yung term na Christmas bonus. Nasasaktan sila sa terminology nitong si Congressman Leviste na Christmas bonus. Christmas bonus naman talaga ang dapat tawagin dyan di ba? Kaya kayong mga kongresista dyan, paldong-paldo kayo ha. Busog na busog kayo. Ay nako. Kayo mga taong bayan, mag-comment kayo ha. Anong masasabi nyo sa mga kongresista? Paldo ba sila? Mag-comment kayo. Kung tama ba itong ating gobyerno na merong ganyan. Okay? So guys, like and share this video ha, para marami po ang makaalam. At subscribe and follow Donmar TV sa mga bago pa lang ha, para always kayong updated sa ating mga trending na mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas kahit ginugurgur na tayo nito ng mga ating mga government officials, no? At mahalin natin ang Pilipinas. Bye-bye.